Tutol ang ating mga kababayan sa ginawang pagbisita ni US Secretary of State Antony Blinken at US Secretary of Defense Lloyd Austin sa Malacanang. Kung bakit, alamin sa report ni Almar Forzuelo. Muling ipinamalas ni Bongbong Marcos Jr. sa buong mundo ang malalim nitong koneksyon sa bansang Amerika matapos ang ginawang joint courtesy call ni US Secretary of State Antony Blinken at US Secretary of Defense Lloyd Austin sa Malacanang araw ng Martes. Ang dalawang Amerikano ay bumisita dito sa Pilipinas para dumalo sa ika-4 na Philippine-United States 2+2 Ministerial Dialogue. Ang naturang 2+2 Ministerial Dialogue ay isang policy-level dialogue na pinangunahan ng mga kalihim ng Department of Foreign Affairs o DFA at Department of National Defense at US Department of State at Department of Defense ng Amerika. Gaya ng inaasahan, tuwang-tuwa si BBM dahil sa tulong daw ng kaalyadong bansa ay mas mapapalakas pa umano nito ang panlabas sa depensa ng Pilipinas laban sa China. Ang tanong, natuwa naman kaya ang ating mga kababayan? Araw ng Martes kasabay ng pagbisita ni Blinken at Austin dito sa Pilipinas ay nagsagawa ng kilos protesta sa iba't ibang lugar sa Metro Manila ang ilan sa ating mga kababayan para tutulan ang nasabing dialogo. Sa harap ng Camp Aguinaldo, ilang militanteng grupo ang nagkilos protesta kasabay ng 2+2 dialogue sa pagitan ng mga opisyal ng Pilipinas at Estados Unidos. Habang nilakad naman ang grupo anti-imperialist movement, No to War Sector, ang kahabaan ng Timog Avenue hanggang Tomas Morato Boy Scout Rotonda sa Quezon City bilang pagpapakita ng kanilang pagtutol sa pagbisita ni US Secretary of State Antony Blinken at Defense Secretary Lloyd Austin dito sa Pilipinas. Ayon kay RJ Haveliana ng anti-imperialist movement, ang 2+2 dialogue ay hindi solusyon sa kahirapang dinaranas ng mga Pilipino. Ang tawag dito sa agreement na ito ay 2+2 Bilateral Military Intelligence Agreement. Ayaw ito ng taong bayan. Ang nais ng taong bayan, murang bigas, murang tubig, murang kuryente, pagkain, tirahan, gamot, bahay, hindi pagpapalakas ng militar, kung hindi dapat gugulin sa pang-ekonomiya ang pangangailangan ng mga Pilipino. Binigintiin ito na ginagamit lang ng mga Amerikano ang Pilipinas para sa isang proxy war laban sa China. Tayo po ay gagawin lamang na pambala sa kanyon na hindi naman gera ng ating mga Pilipino. Isang bangag na liderato lamang, walang katinuan sa kanyang isip papasok sa isang kasunduan na hindi patas at ilalagay niya sa bingit ng kamatayan ang maraming Pilipino. Ngunit bago pa man dumating sa bansa sina Austin at Blinken ay nauna nang nagsagawa ng kilos protesta ang iba't ibang sektor ng lipunan para tutulan ang ginagawang panggagamit ng Amerika sa Pilipinas. Ang nasabing protesta ay tinawag na No to US BBM Proxy War. Para sa isang geopolitical analyst na si Herman Camentong Laurel, nakakalungkot man isipin na kapwa ang mga Pilipino ang nagpapagamit sa mga Amerikano para mapasubo tayo sa gulo. Isang bagong peligro po sa bayan natin po ay hindi po itong mga mananakop na dayuhan, kundi yung mga tagaloob po natin, mga kapwa Pilipino natin na nagpapagamit po sa mga panlabas na puwersa na nais sakupin ng Pilipinas ulit. Dagdag pa nito, hindi niya lubos maisip na kung sino pa ang nagpapahamak sa Pilipinas simulat sa pool ay siya pang kinakampihan ngayon ng mga Pilipino. At sa kasaysayan po ng Pilipinas, ngayon sinasabi nila kung sino-sino ang mga kalaban daw ng Pilipinas. Ang pangunahing kalaban ng Pilipinas has always been Amerika. Sila po ang dumayo po rito, nag-invade po ng Pilipinas, nag-okupa ng Pilipinas, pumatay po ng 1 milyong Pilipino noong panahon ng Phil-American War. Sinabi rin ng grupo na hindi totoo ang pangako ng Amerika na tayo ay tutulungan sa mga pinag-aagawang teritoryo at palalakasin ang depensa ng Pilipinas. Patunay nila rito ang pinagmamayabang na Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA ng Marcos Administration. Sabi ni BBM, pagpapalakas daw ng disaster response ng bansang EDCA, pero lumabas na lang ang bagyong Karina sa PAR ay hindi man lang natin naramdaman ang presensya ng mga Amerikano sa mga nasalantang lugar para mamahagi ng kahit konting ayuda. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, Almar Forzuelo, SMNA News.